Hi everyone, welcome back sa aking channel na GTR Math Tutorial at Facebook na RJ Enseñado. So for today's video ay sasagutan natin itong isang post sa FB group Civil Service Exam 2024. Ayan, so ito yung pinadala. I-post nyo muna, try yung sagutan. So after payment of 3/4 of a loan, 500 pesos still remains to pay. What is the loan amount? So ito yung mga choices, 2,100, 1,700, 2,000, 1,500, or 2,200 pesos. Okay, so try nyo po munang sagutan bago panoodin ang aking solution. At bago tayo mag-start ay gusto ko kayong i-invite. Nagsimula na po ito. So meron akong Civil Service Exam Review for Math and Logic via FB Live for 50 pesos only. All Sundays of June and July ito. So nagsimula na po. Nandito na po tayo sa Session 6 na tayo this coming Sunday sa July 14. Pero itong session 1 to 5, yan po ay makikita nyo sa exclusive na FB group. Nakapost po yan doon. So pwede nyong balikan. Meron din tayong mga Google Forms para sa ibang subject. So yung mga sessions natin pang math lang, pero may mga worksheets na Google Forms sa ibang subjects. English, General Info, and so on. Meron din additional pa na worksheets para sa math. Kaya napakasulit po nito para sa 50 pesos. Okay? And kung gusto niyo naman pong kung nagplano kayong bumili ng civil service exam na reviewer, ito recommended ko ito. Ayan, so sa Brainbox. So kung gusto niyo bumili nito, punta po kayo sa description, nandun po ang link ng aking TikTok shop. Sa TikTok shop ko na po kayo bumili. Meron din po ako dong mga iba pang mga reviewer na nakalagay sa aking basket. Okay, so sagutan na natin ang problem natin. Ayan. Number 110. So 110 na tayo. Nasa description din po ang link para masimulan nyo sa number 1. Mga word problems po lahat ito. Okay, so after payment of 3/4 of a loan, 500 pesos still remains to pay. What is the loan amount? So maraming way para isolve to. Pwede nga mag-trial and error na lang kayo dito. Pero i-analyze muna natin mabuti. So ang sabi, after payment of 3/4 of a loan. So bayad na yung 3/4. 500 pesos still remains to pay. So itong 3/4 daw, 3/4 paid na. Okay? So 3/4 paid na, ilan na lang ba yung natitira? Kung 3/4 paid na, ilan yung remaining? At ilan yung remaining balance natin kung bayad na yung 3/4? So isasubtract lang natin sa 1. So 1 minus 3/4, ilan yung natira? So dapat alam nyo na agad ito na ang sagot dito ay 1/4. So paano ba nakuha yung 1/4 na yan? Itong 1, pwede nating palitan ito ng gawin nating denominator na 4. Kaya yung 1 ay equal yan sa 4/4. So 4/4, that is 1. Diba? Pag dinivide natin. So 4/4 minus 3/4, that is equal to 1/4. So kung 3/4 ay paid, ang remaining natin ay 1/4. Okay? So 1/4 ang remaining. So tapos sabi, ang remaining daw na 1/4 ay equal sa 500 pesos. So 500 pesos yung remaining na 1/4 yon nung loan. So ang tanong, what is the loan amount? Okay? So pwede nang actually hindi na to, pwede nang hindi isolve kung alam nyo na itong 1/4 ang remaining, 3/4 yung paid. So itatatlong ulit lang natin ito. Kung ang remaining natin ay 500, ilan yung 3/4 yung bayad na? 3/4 ito, so ibig sabihin nakapagbayad na siya ng 3 times nitong 1/4. Eh di nakapagbayad na siya ng tatlong 500 pesos. So ngayon, pwedeng i-total na lang natin ito. So itong 3/4 paid na, so tatlong 500 dyan. So ang natitira, 1/4 na lang ay 500. So pag tinotal natin, ang total niyan, 4 na 500. So that is equal to 2,000 pesos. So therefore, letter C ang tamang sagot. Okay, so yan yung solution natin nang wala ng equation. So pag naman gusto nating gawa ng equation, so ganito naman ang another solution natin. So we have 3/4, ulitin lang natin. So 3/4, ito na yung paid, and then 1/4, ito yung remaining. So remaining balance which is equal to 500 pesos. So gawan natin ng equation. So kahit anong variable. So let's say x be the amount of the loan. Okay? So x amount of the loan. So
gagawan natin ng equation. So, sa 1/4 daw nitong amount ng loan ay equal sa 500. So, therefore, ang magiging equation natin ay 1/4 of x. So, 1/4 of x. Yan, 1/4 times x is equal to 500 pesos. Okay, so pag-equation, pwedeng wag na natin ilagay yung peso sign. So, 500 na lang. So, just solve for x. So, to solve for x, kailangan mawala si 1/4. Okay, so para mawala si 1/4, anong gagawin natin sa both sides of the equation? Multiply both sides of the equation by 4. So, cancel na itong 4 tsaka 1/4. X na lang ang matitira, which is the total amount of loan. So, 500 times 4 is equal to 2,000. So, same answer tayo, letter C, 2,000. Okay, so ganun lang kasimple isolve ang ganitong type ng problem. So thank you for watching at kung meron kayong math question ay i-comment nyo lang po dito sa aking channel, GTR Math Tutorial or sa aking Facebook, yeah, RJ Enseñado. Pwede nyo akong i-PM pag meron po kayong question kagaya ng mga ina-upload ko minsan na may mga nagpapadala sa akin ng message. Okay, so good luck po sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.